Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Happy, 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 happy. 1, 2, 3, 4. Now it might sound crazy what I'm about to say. Sunshine just here, you can take a break. Now I'm a hot air balloon, I could go to space. Yeah, like I don't care, baby, by the way. Oh, because I'm happy. clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Magandang hapon, kapamilya, kapuso, kapatid. Narito naman tayo sa isang makabulang episode ng Watawagaw. Ang episode natin ngayon ay tungkol sa late adulthood. Pero bago ang lahat, review muna tayo. Kung umabot ka na ng 65 years old, maaari ka nang tawaging senior citizen. May discount ka na sa kainan, sakayan, pati na sa mga pagamutan. At age 65. One reason that developmental psychologists have become concerned about the later years is so-called demographic imperative. Ang late adulthood ay nagsisimula sa edad na 60 pataas. Sila ang tinatawag nating mga senior citizens. Ayon sa survey noong 1998, out of 10% ng total population, ang 5.8% doon ay mga senior citizens. You know what? There's also a really cool show called The Doctors where we'll talk about Parkinson's disease. And in fact, I might take this opportunity right now to try to explain to everyone what Parkinson's disease is. You know, it is a chronic and progressive movement disorder. And of course, given that it's a movement disorder, it does start in your brain. And it starts at the level of the brain cells, particularly in an area called the substantia nigra. This is an area of your brain that is very important in terms of controlling movement and what we call in medicine, your motor function. What happens is at the neuron, the level of the cell in your brain, those cells can not only die, but they lose their ability to produce dopamine. Dopamine is absolutely essential, especially when it comes to movement and coordination. And anything that upsets the balance of dopamine at the level of your neurons can create symptoms of Parkinson's. One of the most common things you're going to see with Parkinson's is something that's known as a resting tremor. Maybe the very first sign that you notice in a loved one that's going to make you want to go get them checked out. It's not just resting tremor of the hands, which is very common. It can also be the arms, the legs, even the jaw in some situations. Now, with Parkinson's disease, a lot more can happen. Some patients will suffer from stiff joints, painful joints. But another big thing to look out for is if you notice that your loved one seems to be losing coordination, walking becomes more of a shuffling gait, these are things that you have to look out for. Get it checked out. Some other early warning signs for Parkinson's: you can have fine motor skill difficulties. You can actually get loss of coordination, stiff muscles, tremors, as I mentioned. If you notice these things, you want to get it checked out because there are treatments that can really improve. We're going to talk more in the next segment about those treatments. There is hope, and so that's why diagnosis early is so key. Again, didn't happen for your dad. Right.
But now he's on treatment. Yes, he's on treatment. He's had it for many years. And I will say, being a part of a Parkinson's community and learning more about the disease, you and your family being proactive is so important because it can improve your quality of life. The more you know, the better it is. So, you know, I'll be going to the Unity Walk, which is the largest grassroots event for Parkinson's disease research. It's put on by the Parkinson Alliance. It's Saturday, April 27th. You could go to unitywalk.org, and it's just resources out there, research, healthcare providers, other people with Parkinson's, and 100% of proceeds goes directly to research, which is why I'm involved in it. So join Mamie at the Unity Walk. If I can do it, anybody can do it. Ang Parkinson's disease ay isang sakit sa utak o sa nervous system na ang naaapektuhan ay ang pagkilos o paggalaw ng isang tao. Ayon sa mga doktor, wala talagang eksaktong dahilan kung bakit nagkakaroon ng Parkinson's disease. Sinasabi nilang dahil daw ito sa genes o sa kapaligirang ginagalawan. Wala ring mahanap na lunas para sa Parkinson's disease. Ang Alzheimer's disease ang pinaka-common form ng dementia. Ayon sa mga doktor, wala silang mahanap na dahilan kung bakit nagkakaroon ang isang tao ng Alzheimer's disease. Ayon sa mga doktor, walang gamot na maaaring makapagpagaling sa taong may Alzheimer's. Ang dementia ay isang seryosong kondisyon kung saan unti-unting nakakalimutan ng isang taong meron nito ang kanyang daily routines tulad ng pagligo, pagkain, at pagbihis. What's the difference between Alzheimer's disease and dementia? Perhaps you've been confused by these terms in the past, or mistakenly thought they were the same thing? Well, you wouldn't be alone, because knowing the difference between Alzheimer's disease and dementia can be tricky. But it's actually not too hard to understand. In a nutshell, it's like the difference between shortness of breath and asthma. Shortness of breath is not a specific disease, it can have many different causes, and asthma is just one of them. Likewise, dementia is not one specific disease, it's a combination of symptoms that has many different causes, including Alzheimer's disease. Still sound a bit confusing? Okay, think of it like this. You go to your doctor with shortness of breath. To find the cause, she listens to your chest to see if it's due to asthma or pneumonia. And then she checks your heart to see if your breathlessness is caused by heart failure or a very rapid heartbeat. She even asks if you've been worried in case your breathing difficulty is anxiety related. After her examinations, she concludes that your shortness of breath is actually a nut allergy. Similarly, when dealing with dementia, your doctor needs to figure out the underlying cause. And while Alzheimer's disease is the most common cause of dementia, it's not the only one. Dementia can also be caused by vascular changes in the brain, Parkinson's disease, Lewy body disease, vitamin deficiencies, thyroid gland problems, chronic brain infections, or medications. Even a very deep depression can sometimes look like dementia. Which means if someone you love has dementia, it doesn't necessarily mean that they have Alzheimer's disease. And that's very important for your doctor to establish. Because some causes of dementia, such as infection, medication reactions, an underactive thyroid gland, or vitamin deficiencies, can be reversible with the right treatment. So figuring out the cause and a plan of action could improve your quality of life. And that's why, if you or your loved one have the symptoms of dementia, you need to see your doctor to find out the underlying cause.
inaantay pa ako na wala naman darating. Minsan nasasantay, pag kami na lang pala. Ganun lang. Kaya mahirap din. Pero kailangan talaga, sabi mo pa nga, kailangan mag-move. Tapos na? Pwede na? Pwede na mag-umpisa? Oo na. Ang mabiyuda, napakahirap. Sa una lang naman yon. Ngayon, nung una talagang napakahirap, hindi ko alam kung paano gagawin ko kasi sanay ako nung lagi kong siya kasama araw-gabi. Tapos, pag kumakain, siyempre kami magkasama. Nung mabiyuda ko, nawala na siya. Eh di nag-iisa na lang ako na kumakain. Di hinahanap-hanap mo yung dalawa kayong kumakain sa table. Pero, nag-adjust ako dahil ako may pamilya. At saka ako yung buhay. Dapat, wag ko na siyang alalahanin mo na lang siya sa pamamagitan ng ipagdasal siya kasi nga ando na siya sa itaas at matahimik na yung buhay niya. Kaya ako, pinilit kong mag-adjust sa pamamagitan ng aking mga anak at apo. At maging masaya naman ako sa buhay ko. Eh, yun lang talaga naman ang kailangan maging masaya eh. Dahil ang senior, hindi kailangan maging malungkot. Kaya ako, masaya ako ngayon, pero inaalala ko pa rin siya, ha? Kahit ako'y masaya. Okay. Tanungin mo ako. Paano po kayo nakapag-adjust sa pagkawala po ng yung kinakasama? Hindi kinakasama. He's Asawa. my husband. Yes. Ngayon, ang pag-adjust kasi, sa tulong na rin ng mga bata, sa pinapakita nila sa yung passion, di ba, yung kanilang, parang na-feel mo na mas dinagdagan nila yung kanilang pagmamahal sa'yo, yung concern nila. So, yun ang iba pang talagang nakapagpasaya na-feel ko sa mga anak ko na naging mas pinag-ibayo pa nila yung concern nila sa akin. Tapos ako naman, bilang ganun ang nangyari, kailangan talaga tanggapin natin na yung husband hindi nawala sa iyo, kundi alam mong pumunta na siya doon sa tahimik siya, nakapagpahinga na siya at masaya doon sa kanyang pinuntahan kasi kumbaga maganda yung kanyang ginawa namin serbisyo sa kanya. Kasi military siya. So maganda yung kanyang serbisyo, nadulot ng military. So natuwa kami kasi ang daming mga malalayong mga kamag-anak namin ang nakapunta din. Nung ako nagtatrabaho sa rural health, ibinigay ko talaga yung buhay ko sa pagtatrabaho. Ngayon, hindi kakayanin ng isang ina at saka isang ama na ang maliit na sweldo ay sa 6 na anak, hindi kakayanin. Ngayon, nagnegosyo ako ngayon. Nagnegosyo ako pero napaka-busy. At ang araw, gabi, halos wala na akong pahinga. Yung gabi, wala na eh. Halos araw na rin na ginagawa ko yan. Tapos, nung panahon na nakapag-aral yung mga anak ko, na ibibigay ko na yung kanilang maayos na pag-aaral kasi hindi naman ganun kakuan yung buhay namin. Kahit na yung maging sapat lang yung kinikita at makapagpaaral ako ng mga anak, ay masaya na ako sa buhay na yan. Ngayon, nung makatapos ang mga anak ko, huminto na ako sa paghahanap buhay. Pero sa ngayon, parang ako din hinahanap ko pa rin yung paghahanap buhay. Hindi na kasi hindi na rin dapat kasi ako senior na. Ngayon, meron akong ini-enjoy na benefits, saka meron akong SS. Tapos, ako nag-i-enjoy sa buhay ko dahil ako andyan lang sa tabi ko yung mga anak ko at saka may nagpapasaya pa rin ang mga apo ko. At ako ini-enjoy ko talaga yung buhay ko ngayon kasi nga ang sarap mabuhay kahit na hindi ikaw mayaman. Napakasarap. At ang hinihiling ko lang maging masigla, malusog at humaba ang buhay ko. Yun lang. Ako noon, pinagsabay ko yung buy and sell ko at saka yung talagang work ko na required by the municipality.
ginagampanan ko yung tungkulin ko sa munisipyo, and yet may time pa ako para mag-buy and sell. So nagkaroon ako ng dual na obligation sa buhay, yung hanap buhay ko, parang dinagdagan ko. Kaya kahit na nawala na ako kasi political appointee lang ako, kahit nawala na ako halimbawa sa munisipyo, alam ko meron pang isa ko pang pinagkakakitaan na nakakalibang naman sa akin kasi nakita ko yung outcome ng pinaghirapan ko. Meron kaming dito sa program namin, sa life namin, siyempre, importante, 3 yan. Sa pamilya mo, sa simbahan, at saka sa mga social activities. Kailan magkakasama yan? Paglilingkod sa Diyos, pamilya, and social activities. Tatlo. Sa tao. Ang social activities, nakapaloob na doon kung paano natin pakikipagkapwa, pakisamahan ng ating kapwa. Kaya nga doon nakapaloob yung social activities. Kasi member kami ng Senior Citizen Association. Ngayon yung grupo namin kumakanta sa radio, Senior Citizen din. So, nandoon na yun, nakapaloob na doon yung pakikipagkapwa. Saka ko lang naalala yung kanta sa radyo pagka nandiyon na yung first Tuesday. Ako ini-enjoy ko hanggang sa talaga. Sarap. At saka importante sa mga senior talaga, huwag kang magsungit. Huwag mo, hindi totoo yung, matanda na ako, matanda na yan, kaya nagsusungit niya, magagalitin yan. Hindi ganun eh. Hindi ganun ang... Saka ako feeling ko, younger. Tawa pa rin ang tawa. Feeling younger pa ako ngayon. Go away! Ganyan ang mga senior ngayon. Ang paningin ng senior ngayon, hindi yung kamukha nung, hindi na kami pwede dahil matanda na kami. Hindi na kami ganyan. Ngayon, ang senior ngayon, iba na. Aerobics, nagbo-bowling, nagbo-ballroom. Ganyan kami. Kumakanta, hindi nahihiya. Pag tinawag na kakanta ka, tatayo kami agad. Wala yung mga inferiority complex namin. Habang si Mary ini-interview, kinakantahan ko ng ano. Paano kung wala ka na? So, nakita ko ulit pa sa boses. Ano ba ang mag-isa? Yan ang kinanta ni Flor na hindi niya tinapos na nagalit si Ate Piling. Ay, talaga? Yan. Yung paano. Sino bang Flor yan tinutukoy? Hello. Hello. Hi. Hello. Ano yung mga natutunan natin sa ginawa nating presentation? Natutunan? Ako, present, joke na. Hindi, kasi diba, hindi ibig sabihin, hindi porkit matanda ka na, hindi mo na kayang gawin yung mga iba't ibang bagay. Hindi mo na kayang maging happy. Ayoko na nga. Ikaw na nga. Ako sa discounted, yun yung pinakagusto ko talaga. Senior citizen, discounted ka. 20% ba? Ano naman, siyempre. Kasi halos lahat naman yung sinasabi discounted sa lahat. Tsaka matutunan ko, na yung hindi lahat ng ibang matatanda, parang gustong cooperate, gustong tumulong. Yung iba, napakasungit, kaya na-asar kami. Yun lang. Moody. Yung sa akin yung yung natutunan ko, yung mga sakit na nakukuha sa matanda. Ay, hindi, yung yung mga sakit na ng mga matatanda. Tulad ng Alzheimer's, tsaka dementia, and yung, lastly yung, ano yun? Yung Parkinson's disease. Ano ba? Talaga. Kung yung pagkakasunod-sunod kung saan ka nang galing, di ba? Nagsimula sa prenatal, infancy, yung adulthood, tapos naging date. Tapos,
minsan mas complicated kasi yung late adulthood kasi yung matatanda, hindi mo na alam kung ano yung mood nila. Mahirap na silang explain. Kaya, depende sa matanda. So, yun. Back to you. Reporter. Okay. Ako po, yung natutunan ko sa ginawa namin, yung mga tinanong namin, may nalaman po kami na yung ibang senior citizen, hindi po nila alam yung mga makukuha, pwede nila makuha ang benefits. Yun lang po. Number 2 na. Sa number 2 question, sa ginawa nating presentation, saan po kayo, na-touch po kayo doon? Pinaka-touch. O, Mas matanda sa circle. Kayo Perian. Perian Villarreal. Kasi diba, hindi natin alam na meron pala na minsan nakikita natin yung matatanda na parang ganito lang, pero hindi natin alam na na-abuse din pala sila. Na diba kahit matanda na sila, pinapalaya sila. Noong una namin, akala namin nun nakatambay lang siya dun eh. Yung kasama niya, mga anak niya. Tapos nagulat kami nung in-interview na namin siya. Pinalayas na pala siya ng mga anak niya. Hindi na siya parang hindi na siya kinukup ng mga anak niya. Kasi kahit anong gawin ng magulang mo sa'yo, nanay mo pa rin yun, siya pa rin yung nagluwal sa'yo. Para kahit anong gawin niyang masama sa'yo. Kasi pinapakita ka na naman niya kasi mahal ka niya, gusto niya yung nakakabuti sa'yo. Tapos na. Okay na? Tapos na. Okay, yun lang po. Maraming salamat. Pangatlo pa. Pangatlo pa. Akala ko hindi na yun. Yun na, sali pa yun. Sige, yung pangatlo. Cut nyo na lang. Hindi mo na i-cut. Anong cut? Basta naman yun eh. Yung pangatlong tanong, paano nyo nakikita yung sarili nyo bilang senior citizen in the future? Yun lang. So tayo, ang hirap. Ako naman, syempre ako naman yung pinakamataba utak dito. Ako yung pinakamatalino.